Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino sa ating Munting Tinig channel. Sa bago po dito sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. At pwede rin po kayo mag-join sa ating community. Click nyo lang po yung join doon. And syempre, pinaalalahanan pong lahat na huwag po kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng mga updated video and magla-live stream. Pag-usapan natin mga kamunting tinig, Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo ang mga kabaliwan, kababuyan, katangahan, kaipokrituhan na nangyayari po sa loob ng partido padapa wala ng laban. Na kung ano man ang kapalpakan ng kanilang mga pinuno, lalong-lalo na ni Rodrigo Duterte, lalong-lalo na po ni Robin Padilla, na itinaas ang kamay ni Aimee na mahaba ang bakba, ayon, isinisisi nila ngayon kay PBBM. Sa isang organization, grupo or political party, meron talaga yung mga hindi pagkakaunawaan. May mga hidwaan talaga yan, no? May mga pagkakaiba-iba po ng mga prinsipyo at mga mentality at mga paninindigan. Pero por Diyos, por Santo naman, huwag niyong isisi sa gobyerno ang kapalpakan ninyo. Huwag niyong isisi sa mahal na Pangulo kung kayo ngayon dyan ay nagkakalabo-labo. Kung ayaw ninyo ang ginawa ni Robin Padilla na pag-endorse kay Aimee na traidor sa kanyang partidong alyansa at syempre sa kanyang kapatid at sa pamilya, huwag niyong idamay at babanggit-banggit ang mahal na presidente. Kayo, mga kampo ni Rodrigo Duterte at saka ni Santa Sara, okay, kung ano man ang problema sa inyong partido, ayusin nyo lang yan. Pero mga kamunting tinig, based on my analysis and observation, para magkakaroon ata to ng Bongo versus Sara Duterte versus Robin Padilla versus Senator Bato versus Aimee Marcos, Duterte, or Lacson. It's up to you. Depende po sa inyo yan kung ano po ang inyong comfort. Nakikita ko na eh. Kasi magsisimula dyan yung mga di pagkakaunawaan, di pagkakaintindihan dahil po sa bulok na mentalidad ng opisyal ng kanilang partido. Na kung saan, inagaw di umano ni Rodrigo Duterte sa anak ni Aquilino Pimentel na si Coco. Dahil po yung padapa wala ng laban, yan po ay original party ni Aquilino Pimentel, yung ama po ni Coco Pimentel, ni Cocorococok. So ngayon, mga kamunting tinig, nagkaroon sila ngayon ng problema. Nagkaroon sila ngayon ng bangayan. At saka hindi lamang po bangayan ng mga tumatakbong kandidato under sa padapa wala ng laban, kundi ang mga vlogger na maka-Duterte, kanya-kanya ngayong tanggol at kanya-kanyang kayong paliwanag. Kasi siyempre, katulad niyan, si Aimee, in-endorse ni Robin, si Camille, in-endorse ni Sara, si Sara, in-endorse si Aimee. So saan pa ang mas matimbang doon? Bakit galit ang mga PDP senatoriables at hindi nagustuhan yung aksyon ni Binoy, ang senador na walang alam, sa pag-endorse niya kay Aimee? Samantalang itong aksyon ni Robin Padilla at saka ni Sara ay pareho lamang. Bakit hindi sila nagalit kay Sara Duterte? Bakit hindi sila nagtampo kay Sara? Bakit kay Robin Padilla nagtampo sila? Medyo nagalit sila, nainis sila. Parang lumalabas na hindi nirespeto ni Robin Padilla ang desisyon ng partido. Okay? Pero hindi po nagalit ang mga padapa-ulan ng laban senatoriables kay Sara. Sa bagay, si Sara hindi naman bahagi ng padapa-ulan ng laban. Pero ang tumatayong leader ngayon, walang iba kundi si Sara at saka si Robin Padilla. Kahit na hindi sila magkapartido, partido lang ni Sara Duterte, hugpong ng pagbabago noon. Umalis siya sa lakas, di ba? Ngayon, ito na naman. Si Robin Padilla, siya yung tumatayong vice chairman or vice president or presidente talaga, Correct me if I'm wrong, comment down below. Hindi po nagustuhan ng mga senatoriable. Kaya nga si Robin Padilla lumabas sa kanilang group chat.
Ang hindi ko lang talaga maintindihan, problema ninyo sa political party nyo yan. Disiplinahin nyo si Robin. Ha? Kung ayaw nyong butuhin ang mga in-endorse ni Robin, huwag kayong mandamay. Pati ang Pangulo, dinadamay nyo eh. Pati ang administration, dinadamay nyo. Yan ba yung plataforma ninyo na gustong iharap sa tao? Ha? Hindi nyo nga mapagkaisa yung mga grupo nyo pagkatapos ngayon. Sasaklawan ninyo ang gobyerno. Animal naman talaga, oo. Anak na kayo ng kanyang mga kanya-kanya yung mga teteng. Ito mga kamunting tinig, ang patunay na banat lang sila ng banat sa administration, banat sila ng banat sa Pangulo. Wala namang kinalaman ng Pangulo sa problema nila sa partido. Pero sabi ko nga, gaya na nakita ko, magrarambulan yan. Magkakaroon yan ng gusot when it comes to decision making. Kasi hindi na nga alam ng mga DDS ngayon kung sino paniniwalaan nila. Kasi si Bongo o may eksena. O, si Sara Duterte o may eksena. Si Robin Padilla o may eksena. Kanya-kanya to sila. Kaya nga yung mga DDS vlogger, hindi na nila alam kung sino yung papaniga nila. At saka di na nila alam, di nila kayang arukin kung ito ba'y tama ang ginagawa ni Sara at saka ni Robin. Inis na inis ngayon ang mga Duterte diehard supporters sa hakbang ni Robin Padilla. Tingnan po ninyo ang mga social media accounts ng Padapa Wala ng Laban. 'Di ba mayroon silang page, mayroon silang Facebook. Even though Robin Padilla inaatake ng mga DDS, bakit Binoy inendorso mo si Amy? Even though Sara Duterte was also attacked by DDS vlogger, pero hindi lang masyado garapalan na pag-atake. Dahil hindi nila alam kung advisean ba nila si Sara, pangaralan ba nila si Sara. O, ang inatake nila ngayon si Robin Padilla. Di kaya si Robin Padilla ang traidor din sa partido ng Padapa Wala ng Laban? O isa sa mga nagtraidor kay, Rodrigo Roa Duterte, si Robin Padilla. Hindi lang siguro halata dahil pumunta po si Robin doon po sa Dahig. At ito pa, paano na lang, parang itsapwera na nga ni Bato de la Rosa at saka ni Bongo si Rodrigo Roa Duterte dahil nag-anniversary na or nagmansary na si Digong sa ICC, hindi man lang nadalaw ni Bato de la Rosa at ni Bongo si Rodrigo Roa Duterte, yung tinatawag nilang tatay, yung tinatawag nilang model of leadership. Bakit kaya? Si Robin Padilla nga nagpa-epal na doon eh. 'Di ba? Pumunta na doon. Andoon si Hanelet. O andon si Roque. Pumunta na din si Sara. Bakit kaya nung hindi natin nakita si Bongo doon at si Bato de la Rosa? Di kaya makamunting tinig. Binitiwan na tong dalawang senador na to si Rodrigo Duterte, pero pinapalabas lang na sumusuporta sa hearing ni Amy para hindi po halata. Dahil hanggang ngayon, hindi pa lumabas ang warrant ni Bato de la Rosa and other perpetrators. Mga kamunting tinig ng ordinaryong Filipino at mga Duterte diehard supporters, panahon na para kayo po ay mag-isip, okay, ng mga kaganapan. Kung ano man ang problema ng partido nila Robin, nila Bato de la Rosa, nila Bongo, problema nyo na yon. Pero wag nyong isisi sa presidente ang kamalasan na na-experience ninyo ngayon dahil sa kabubuhan ni Robin Padilla. Opisyal ka ng Padapa Wala ng Laban, i-endorse mo yung hindi mo kapartido na itinuturing pa ng mga DDS na mortal enemy dahil si Amy na traidor sa kanyang kapatid, sabi ng iilan, ipinagpalit ang kanyang pamilya sa mga Duterte. Pero hindi po nagustuhan ng mga Duterte supporter yan. Lalo-lalo na yung mga taga-Luhod, taga-Samba, o taga-Tihaya, kay Santo Rodrigo at kay Santa Sara. Mga kaibigan, mga kababayan, klarong-klaro na sa mga nangyayari ngayon sa partido ni Digong, sa partido ng Padapa Wala ng Laban, it is a manifestation na wala nang aasahan pang boto na majority from the Filipino people ang kandidato na kung saan ay sinusuportahan ni Robin at saka ni Rodrigo Roa Duterte. And syempre,
Sara Duterte. Ito pa ha, in-endorse. Si Amy, in-endorse si Camille. Pero bakit hindi po in-endorse ni Sara Duterte ang padapa, wala ng laban senatorial candidates? Siguro sabi ng iba, hindi sir, na-endorse. Kaya lang po hindi masyado nabigyan ng highlights. Ang nabigyan ng highlights ngayon, si Amy at saka si Camille. Si Camille nga, hindi nga mapapakita-kita yung picture eh. Parang hindi ata proud si Camille na parang nararamdaman ata ni Camille na wala pang suporta sa kanya ng mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo at sa partidong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dahil hindi natin nakikita yung official picture ni Camille at saka ni Sara. Ang nakita lang natin yung nag-leak na picture. Tama? May makita ba kayo? Oh, correct me if I'm wrong. I stand to be corrected. May nakikita na ba kayo, mga kamunting tinig, na mga picture, official picture, katulad ng picture ni Amy at saka ni Sara, kay Camille Villar at saka kay Sara na kumakalat ngayon sa social media? Parang wala akong nakitang official. Kasi yung nag-leak lang na picture ang nakita po natin. So anong ibig sabihin nito? Either naramdaman ni Camille Villar ang hagupit ng mga loyalista. Kasi kung traidor kayo sa presidente, kami na mga loyalista, kami na mga nagmamahal kay PBBM, kami na nagmamahal sa gobyerno ni PBBM ang makakalaban po ninyo. Dahil hindi po kami mangingimi, hindi po kami maduduwag sa pagpapaliwanag at pagpapaabot ng mensahe sa sambayanang Pilipino na itong mga traidor sa presidente ay hindi po karapat-dapat bigyan ng suporta at makaupo sa Senado. Katulad po niyan ang nangyari kay Amy, in-endorse ni Sara, in-endorse ni Robin. Ngayon, nagkakawatak-watak. Sinusumpa ng mga loyalista si Amy, binabastos, binabalahura, winawalang hiya si Amy ng mga Duterte diehard supporters. Lalong-lalo na yung mga social media influencers na hindi po naniniwala sa kaikikan ni Amy Marcos. Ang problema ngayon, tikom ang bibig ng mga DDS vlogger. Konti lang ang mga nagsasabing mali ang desisyon ni Sara. Kasi mawawalan sila ng panggatas-gatas. Okay? Ang kanilang kagalitan, ang kanilang kinaiinisan ay si Robin Padilla. Binuhos na mga alinyanga, na mga tanga, na mga DD-shets ang galit nila kay Robin, ang tampo nila kay Robin, samantalang hindi nila dinamay si Sara Duterte. So sa makatuwid, parang mangyari po yung Bongo versus Sara Duterte versus Sara Duterte, Bato de la Rosa to Robin Padilla, Robin Padilla to all PDP laban, PDP laban sa mga Duterte vloggers. Bahala kayo, basta kami, manunood lang kami. At yan ang premyo ninyo. At yan ang napala ninyo. Sa pagsuporta ninyo kay Amy Marcos. Yan ang napala ninyo sa pagsuporta ninyo kay Camille Villar. Kayo ngayon nagkakagulo. Dinadamay niyong gobyerno, dinadamay niyo ang mahal na Pangulo. Okay? Hanggang dyan lang mga kamunting tinig. Again, kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Siyempre, maraming salamat sa inyong mga palipad or super chat and super sticker or pa-Gcash. At salamat po sa pag-join sa ating Munting Tinig community. Maraming salamat po sa lahat. Have a nice day and God bless. At mabuhay po tayo mga bagong Pilipino. Mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.